ang pupuntahan natin ay Suwon! Suwon is outside Seoul yan. BTS old building. Saka yung new building ng HYBE. Andito na kami sa HYBE! Nakita namin yung Cortis dito eh. Uy, ito, say the name! 17! 11th anniversary! Yes, magkakaratland na! Panoorin nyo na lang tong vlog na to. Ayan yung vlog natin about BTS. Kung gusto nyo na medyo comprehensive na vlog, yun yung panoorin nyo. Uy, 17! Eyes on you! Ngayon, hindi naman birthday ni Wonmo dahil sinet ko, July 17 pa, inagahan ng mga kara. Ayun, nakalagay yun, July 17. Dito sila madalas nakikita bumibili, lalo yung BTS. Isang engine and hype and fan, nagtitiktok siya. Tapos lumabas si Kim Song Hoon. Hi! I'm Starfield. So ito yung sikat dito sa Suwon, itong London Bagel Museum. Parang alam mo yung Princess Sarah. Ito yung mga breads nila dito. Cute. Dinadirito si Kuya. Ang sarap guys. Itong sana to. Diba? Ito ang pinakasikat na library sa Suwon. Bakit kami sa 5th floor, tapos ito siya. Kitang-kita na siya dito. Ang ganda oh. Ang next stop natin ay ang Suwon Wasong Court. Pag naglakad ka dito guys, para talaga sa Great Wall of China. Diyan ang filming location ng Lovely Runner. Ito yung Idea Coffee na sikat na in-endorse ni Beyond Wasong. Masarap. Masarap. Reference. Sobrang init kasi nga dito guys. Masarap. Popol na. Ano yung order mo? Sobrang sarap. Ano lasa? Kasi itong Mongted na to, ginawa na siyang restaurant. Ito na yung bahay ni Sunjae. Makikita niyo itong kulay blue na gate. Sunjae! Yung boso! Acorn caricature! So ito na siya guys. Nila sa yung So tama, ito nga siya, Dore Dore Kalgakso. Tingnan nyo siya guys. Ito siya oh. So yun guys, lagyan natin ng patika. Ito na sa kanan. Ang dami! Sobrang sarap nito. Yung yellow na umbrella, yan lang ito. As in literally, 1 minute walk lang yan. Ito na yan. Since famous na K-drama, Attorney Woo Young Woo. Pagbitbit namin ang mga bag, umilaw na. Maganda nga dito guys, oh. Ang haba pala niya hanggang dun pa, oh. Wow! Sobrang ganda! Para talaga siyang Great Wall of China. Guys, welcome back to our channel. We're still here at Seoul, South Korea. New day, new vlog na naman tayo guys. And for today's video, ang pupuntahan natin ay Suwon! So Suwon tour tayo for today. So alam nyo naman ang Suwon is outside Seoul yan. So kailangan namin maagang umalis ngayon. So ang pupuntahan namin sa Suwon ay number 1 is Starfield Library. So Starfield Library ay yung library na maraming books kasi maraming nagtitiktok doon, di ba? So yung unang punta ko dito, ang pinuntahan namin is yung COEX Library. So ngayon naman sa Suwon naman tayo. At ang pangalawa natin pupuntahan ay ang Suwon Wasong Fortress. Isa na rin yung Acom Caricature at yung mga K-drama filming location. So sana mapuntahan natin yung Lovely Runner na filming location. So depende sa time natin mamaya. At pupunta rin tayo ng Suwon Arboretum or Earwall. So and then sa gabi, dadaan ulit tayo doon sa may hindi natin napuntahan kagabi, which is yung Namsan Baekbom Square. Pero bago tayo magpunta ngayon doon, naisipan namin ni Tin na since 9 AM pa kami aalis, gusto niya kasi talaga mapuntahan yung BTS old building saka yung new building ng HYBE. So since kulang kami sa oras kasi super jam-packed talaga yung schedule namin. So naisipan namin na ngayong morning, 7 AM aalis kami, 1 hour kaming magta-travel or 1 hour kami mag-i-stay doon sa may HYBE new building at saka sa old building. Babalik kami dito ng mga 9 AM para sa Suwon tour namin. So ganun ka-squeeze in ang mga mangyayari ngayong araw. Andito na kami sa HYBE! Ang saya niya dahil first time niya sa HYBE. Tayo sa HYBE building. Bakit walang katao-tao? Or sobrang aga kasi? Nakita namin yung Cortis dito eh. Uy, ito! Say the name! 17! Oh my God! 11th anniversary! Yes, magkakaratland na! Di lang sa ganda ng punta mo! Oh my God! Ayan yung HYBE guys, oh. So yun nga guys, sabi ko sa inyo diba, nagpunta na ako dito last time kaya hindi tayo gaano magbablog ng todo dito. Kasi nga, panoorin nyo na lang tong vlog na to. Ayan yung vlog natin about BTS. So kung gusto nyo na medyo comprehensive na vlog, yun yung panoorin nyo. So ngayon, saglit lang tayo, magpipicture-picture lang kami ni Tin. Yung mga banners dito, laging paiba-iba. Like ngayon, ito si The Name 17. Siyempre alam nyo naman, 17 stand din kami. Ang dami naming ini-stand na HYBE, na TXT 17 and Hypen, TXT, Cortis, New Jeans. Ang dami naming ini-stand na HYBE group guys. Magkakaratlad na, mag-11th anniversary. Kaya puro 17 ang nandito. Yan o, Say The Name 17 by S-Goops. S-Goops 17! So natapos na kami sa Say The Name 17 guys. So kung hindi nyo pa napanood yung previous vlog ko guys, naalala nyo kapag kanyari nung nag-enlist sila Suga, tapos nung lumabas sila, dito nagkukumpul-kumpul yung mga armies, dito nila inaantay na dumating yung mga BTS. Yan, kung nakikita nyo yan, punong-puno yan, except sa daan of course, kasi ang parking ng HYBE ay doon. So lahat nandito, tapos minsan binubuksan kasi daw ng idols yung bintana ng sasakyan para mag-hi. Kaya lahat nandito. Dito, ayun o, Boy Next Door. Lagi nag-iiba yung mga posters. So siguro okay lang din na i-vlog ko ngayon, no? Oy, 17, eyes on you! Eyes on
on you, eyes on me. Tanan. Ito yung bias ko, si Mingyu at saka si Wonwoo na nawawala. Ito si Wonwoo, sila dalawa yung bias ko. At ang bias ni Pin ay si Ese Kupsa at saka si Jonghan. Ito si Jonghan, wala si Jonghan. Ay, baka nag-enlist. Ay, ito pala magkatabi sila, si Jonghan. Ayan, eyes on you, 17 debut 11th anniversary, where we meet miracles begin. Oh, cute, puro 17 yan na dito, Tin. Mag-anniversary sila, yan oh. So lahat yan, tapat lang yan mismo nitong Hive headquarters. Guys, birthday na bias ko ba? Si Wonwoo, ayun siya, oh, nakaraan, di ba, nung punta natin dito, si Mingyu nandyan. Ngayon si Wonwoo, ang galing ng dalawang bias ko sa 17 na pupuntahan ko. So guys, naalala nyo ng birthday ni Mingyu, ayun yung araw mismo na nagpunta ko dito. So alam nyo naman, bias ko si Mingyu sa si Wonwoo. Ngayon, hindi naman birthday ni Wonwoo dahil sinerch ko, July 17 siya, 1996. Kasi alam ko di niya birthday eh. Pero nagtaka ko, akala ko birthday niya. Pero, inagahan ng mga karats ang kanyang pa-Wonwoo. Ayun, nakalagay yun, July 17. So, ang aga ng kanilang pa-birthday dito sa Black Drum. So, guys, pag dito kasi sa may Black Drum, ito talaga yung sikat na mga pinaglalagyan ng ads na may mga birthday na mga Hive artists. Kasi, dito sila madalas nakikita bumibili. Lalo yung BTS. Ilang beses na sila naispatan ang swerte ng mga armies na nakasama nila. So, ngayon, hindi natin mapapasok kasi 8:15 AM pa lang. Eh, nagbubukas usually yung mga cafes dito is 11 AM. So, sayang. Pero it's okay. Mag-picture-picture muna tayo. Sa aking bias! Wonwoo bias! Labas! Wonwoo stands! Woo! So, guys, tapos namin mag-picture-picture. From there, diba ito na yung building? So, ang gawin nyo, lakad kayo ng konti. Dito yung sikat na mga TikTokan na word na Hive. At saka pinaka-unahan ng Hive. Tara, let's go! Ito yung tsura niya, guys. Tapos ito yung sikat na word na Hive sa gilid. So, kung nalala nyo, isang engine and Hype and Fan, nagtitiktok siya. Morning, around 6 AM dito. Tapos lumabas si Kim Song-hoon, lumakad pa ganun. Tapos hindi niya nakita na lang niya nung nireview niya yung video. Kaya malay mo, di ba? Ayan o. Hive! Dito yan sa may pinaka main entrance. Ito na, yung pinakaunahan ng Hive. Normally, napakaraming armies at saka carats or kung anumang fan base na nandito ng mga idols na galing sa Hive. Pero ngayon, wala. Ang linis. Dahil today is Monday, tapos sobrang aga pa, 7:30 AM. Mayroon dalawa dito. Bali, 4 lang kami ngayon dito. Normally, sobrang dami, guys. So, ganoon ang gawin nyo, sobrang aga nyong puntahan to. Sabi ko nga, kung gusto nyo ng mas comprehensive na vlog about BTS, panoorin nyo tong playlist na to or yung vlog na yan, okay? So, guys, sabi ko nga, walang katao-tao dito, di ba? Kung kami nagpicturan, tapos ngayon, lakad lang kayo ng konti para makita nyo na tong Hive. Then, picture kayo dito, upo kayo dyan. So, kung gusto nyo makita yung mga pictures namin, i-follow nyo lang ako sa TikTok, Instagram, and Facebook page ko na naka-flash sa ating screen ngayon. Okay? So, magpipicture lang kami, then babalik na kami ng hotel para tutuloy na tayo sa Suwon Tour. So, guys, past 9, nakabalik na kami ng hotel kasi magsusuwon kami dahil yung mga kasama namin nasa hotel pa. So, since malayo yung suwon, dapat 9 AM talaga nandun na kami. Pero sabi sa Uber, estimated drop-off namin is 9:09 AM sa Line Hotel Myeongdong. Kaya babalik na kami para ituloy ang Suwon Tour. See you later. So, guys, nandito na kami sa baba ng Line Hotel. Hindi na kami aakyat. Dito na lang namin naantayin yung mga kasama namin. And then, guys, may trivia ako sa inyo kasi diba nag-Uber kami kanina. Namali kami ng PIN and then nag-book na lang ulit kami ng another Uber papunta. So, napansin namin, nung tinignan ko yung Mariba, parehong 323.64 pesos yung chinarge. So, I therefore conclude ang minimum base fare kapag nasa Korea ka is 323.64. So, kung super lapit ka man or super layo, ayun yung base fare na sisingilin sa'yo. Then, magdadagdag na lang sila based sa metro ng layo. So, if ever na mag-Uber kayo, kung solo ka man or marami kayo, at least alam nyo na ang base fare ay 323.64 pesos. So, hi guys, nandito na tayo ngayon sa train station. So, hindi ko na namin na-vlog kasi nag-load kami. Hindi ko na na-vlog, nakalimutan. Pero pwede nyo naman mapanood sa mga previous vlogs ko. So, papunta dun sa Suwon from dito, pupuntahan natin is, pumasok kami ng O01 gas station, exit 6. Dire-diretso lang tayo dyan. Sa line 2, kulay green. Tapos, bababa tayo ng Sindorin. Then, transfer tayo ng line 1 and bababa na tayo ng Waseo Station. Then, 7-minute walk, andun na tayo sa Starfield, Suwon. So, ang total cost is 2,151. So, ayan na yung line 2. Pasok lang tayo dyan. Then, yun na. Red, guys. Dito tayo sa green. Then, blue. Tap. So, ang initial car charge is 1,551. Dito na agad yung train, guys. Ayun, nasama tayo. O01 pa City Hall. Pasok. Guys, bababa lang tayo sa Gumjong Station. Then, transfer tayo sa line 1. Then, dito tayo sa Gumjong Station. So, pupunta kayo ng Suwon. Ganun lang gagawin nyo, guys. Grabe, nasa probinsya na yata talaga kami ng Korea. So, bababa na tayo. Transfer na tayo sa line 1. Dapat daw is either Sodongtan tayo mag-transfer, Singchang, or Byongjong. Dito na tayo, guys, sa Waseo Station. Guys, talagang province na province ang style niya. Province na kasi ito eh. From here, maglalakad na lang tayo ng 7 minutes papunta sa una nating stop, which is yung Starfield, Suwon. May tsura sa train dito. Ayun guys, so kitang-kita na agad yung Starfield dito. Pagbaba ng station, ito na agad yan. Hinahanap namin kasi sabi sa neighbor map, exit 1. Pero 2 and 3 lang nandito. Pero pag pumunta ka dito, may kita mo na yung exit 1. Ayan o. Kaya naman na tayo. Exit na tayo. So tap na natin.
guys, from there sa station, lakad lang tayo dito. Tapos tatawid, and then Starfield. Guys, parang okay rin naman siya. Super maunlad naman siya paglabas mo na. Parang Seoul na rin siya, pero medyo province vibe pa din. Guys, bago ang lahat, kumain muna tayo. And ang gusto namin kainan ngayon is something like parang bakery, mga bread. So ito yung sikat dito sa Suwon, itong London Bagel Museum. So ito siya, itsura niya. Ganda no, tapos parang makalumang vibes. May pa-quotes pa silang gano'n. Welcome to Bagel World. Nandito pag pumila ka, pwede mong i-scan yung kanilang menu. Then papasok kayo dito. Pag tinignan mo siya, talaga siyang parang alam mo yung Princess Sarah. Ayan o, ganyan. O, nag-anyo nga sa'yo silang lahat. Galing. Tapos ito yung itsura niya. May mga books na design dyan. Ganda, sobrang ganda, no? Klase na nag-aanyo nga sa'yo kanina pagkakapasok. So, super, na ano sila, mag-greet sila. So, may mga London Bagel Museum na mga merch. Pwede rin yan. Pasok tayo dito. Dami dito. May mga, ito na yung breads nila, oh. Cute. Ito yung mga breads nila dito. Cute. Hindi na-refill si Kuya. Ito yung mga prices. Hindi na natin isa-isahin. Tignan nyo na lang. Parang sarap talaga lahat, no? Super perfect lahat. Wow! This one parang bet ko to. Brick. Diba? So, ang dami. So, apart from that, pwede ka rin kumuha dito ng kung ano-ano nila. Meron mga Artist Bakery beers, coleslaw, carrot crayfish. So, ang dami dyan. Dito, pwede dito ka kukuha ng tray mo at saka nitong paper and itong tongs para pagkukuha ka ng iyong bread. Sa cheese, so I'm gonna get this. This one is 5,500 won. Ako rin itong spring onion cream cheese. 8,500 won. Isa sa best sellers nila. Ang sarap nitong iba, pero hindi ko kasi kaya madami guys, kaya hindi ko mabibili lahat. So, papakita ko na lang sa inyo. Tapos, tignan nyo kung ano yung mga bet nyo. Salt, butter, for 7. So, tignan nyo na lang guys. Basta ako cheese yung in-order ko dahil cheese lover ako. Ayan, tapos mapupunta ka dito, pili na lang kayo. Sarap din itong Brooklyn, 7,500. Turn ako din ito guys, kasi recommendation ni Kuya, masarap daw yung bacon, onion, creamy cheese. So, let's go check out na total, dine-in for here, 18,300 won ang ating total, guys. Go! Guys, ito na yung aming mga in-order. Tingnan nyo na lang. Halos pare-pareho pala kami, pero sarap din ang orders nila, oh, diba? Guys, sobrang sarap, promise. Ito yung una kong inanap ko. Meron siyang ganyan, oh. Ang sarap. Sobrang sarap. Sobrang favorite ko yung cheese, guys, kaya sobrang sarap sa akin. So, let's also may cheese. Ang sarap. Cheese lover tayo, kaya sobrang lambot ng bread, guys. Lasang-lasa ko yung cheese. Ito naman, try natin. Ito ay bacon onion cream cheese. Hindi ko siya ganong gusto, guys. Iba yung amoy niya. Parang, alam mo yung mga ganong. Hindi ko siya gusto. Hindi ko ito recommend. Super honest, diba? Ang sarap, guys. Itong guys, itong isa na to. Diba cheese to? Meron siyang mashed potato sa loob. Kaya kung lover ka ng mashed potato, ang sarap niya. Kasi ito naman, isa parang meron siyang, ano tawag sa ganito? May cream cheese. Parang whipped cream. Parang whipped cream. Pero so, parang favorite ko itong kay Tin. Ayun, may cheese. Ano pangalan niya? Honey glaze. Parang may honey glaze. Honey glaze. Sobrang sarap nito, guys. Magte-take out ako. Etong kay Men, try namin to. Saka ito. Ito, guys, merong ham. At saka cheese. Sesame. Ham, butter, saka sesame. Ang sarap din. Sobrang sarap. In fairness, guys, kung mahilig kayo sa bread, dito kayo. Kasi lahat ng bread nila walang tapong. Sobrang sarap lang. Guys, sobrang nabusog kami. So, ginawa namin, nanghingi kami ng pang-take out. Tapos binigyan din kami ng lagayan. Ayan o. Ita-take out namin to. Saka yung di namin nakain. Yun lang, guys. Papalabas na kami. So, masabi ko lang, pupunta kayo ng Starfield Suwon Library. At gusto nyo munang kumain at mahilig kayo sa bread, dito kayo. Sa The London Bagel Museum. Sa 2nd floor lang yan. So, guys, papunta kami sa Starfield Suwon Library. So, kung pupunta kayo doon, 4th floor to 7th floor yon nitong mall. So, ganito yung tsura ng mall nila, oh. Parang ang napipil ko is parang SM Aura. Pero this one is a bigger version kasi ang laki-laki niya. Grabe. Ayan, oh, kita na dito. Wow! Dami na tao. Ayan, oh. Ito na, guys. Dito sa 4th floor, papasok na tayo dahil ito ang pinakasikat na library sa Suwon. Kung nakikita nyo sa mga TikTok yan, ayan, oh. Tara, let's go! Umakyat kami sa 5th floor, tas ito siya. Kitang-kita na siya dito. Ang ganda, oh. Ay, nakangiti si Kuya, oh. Ang ganda, grabe. So, ganun gawin nyo. Di ba, 5th floor? Ito tayo sa may tapat ng Wilson, 5th floor. Then, nandito yung magpipicture. Tapos, doon kayo. Alam niyo yung TikTok na 1, 2, 3, and ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. So, dapat nandito yung magpipicture sa inyo. Ayan lang siya, oh. Basta tandaan nyo, tapat ng Wilson. Okay, sa 5th floor. Okay, guys, trivia time tayo about dito sa mga Suwon Library. So, alam nyo ba, guys, na itong Suwon Library, it is also known as Yonmadang Library. Ito yung official na largest mall-based library dito sa South Korea. At, syempre, alam nyo naman, meron pa tayong isang library dito sa Korea, which is yung COEX Mall. So, na-surpass na niya ang COEX Mall. So, yung COEX Mall, guys, sister library nitong Suwon Library. At nag-open ito noong January 26, 2024. Tinagurian na ito na isa sa country's most viral Instagram landmarks. While yung Seoul COEX, guys, meron lang siyang 2 floor. Ito namang Starfield Library Suwon, meron siyang 4 full floors. So, yun na yung from 4th floor up to the 7th floor ng mall complex. So, kung nakakita nyo to, guys, yung sky-high bookshelves, ito ay 22 meters or 72 feet. Ganon siya kalaki, guys. Pero actually, guys, meron tong The Fake Book Secret and Operations. Alam nyo ba na isa lang tong illusion at the top? Maraming visitor na nagtataka, paano nga ba nakukuha yung mga libro sa itaas? Pero alam nyo ba, guys, yung mga libro sa taas, hindi talaga siya nahihiram. So, for aesthetics lang siya and for designs. Kasi, yung pwede lang
hiramin ay yung mga books na nasa lower shelf. So ang purpose lang talaga niya is for aesthetics and for the design, for structural efficiency. So alam nyo ba guys, na ang total na libro nandito is more or less 60,000 books. Ganun siya kadami. Pero alam nyo ba na hindi pa pwedeng mag-take out ng mga books, nahihiramin nyo sa iuwi nyo, hindi pwede. So kailangan dito nyo lang siya basahin sa loob ng library na to. Ito rin ay designated as the public cultural space where anyone can sit on the grand staircase or in cozy reading nooks to read for free. So walang bayad dito guys, libreng-libre lahat. So isap guys, sa kinaibahan pa nito sa COEC library, dito merong separate Garfield Library Kids area para sa mga, of course, kabataan. So sa may COEX, wala kasing ganun. So kung gusto mo lang pumunta dito, pwede kang via train, so it's 100% free. So sasakay ka lang ng Seoul Metro Line 1 at bababa ka sa Waseo Station. Then magtitik ka ng exit 1 and maglalakad ka lang. And paglakad mo, 7-minute walk lang yun, andito ka na sa Starfield Library. So yun lang guys, tara na sa ating next stop. Guys, kung gusto nyo lang magandang picture na area, dito kayo. Punta kayo ng Puma, dun kasi yung picturean kanina. Oh. Lakad lang kayo dito. Ito yung Puma, diretso kayo dito. Tapos ito na, baka ang ganda ng inyong view, di ba? So punta lang kayo dito sa part na to. Okay guys, ang next stop natin ay ang Suwon Hwasong Fortress. So pwede tayong mag-buy bus or pwede rin naman tayong buy. So kami naisip namin since apat kami, mag-Uber na lang kami kasi sobrang init. Plus isa pa, Uber is magkano lang. Ang nandito is around 7,000 won. So tara na, let's go! Hi guys, andito na tayo sa Hwasong Fortress. So dito mag-spend lang tayo ng konting time, magpipicture-picture lang tayo. Papakita ko sa inyo yung view. Tapos meron ditong magandang stream. Ayun talaga yung pinupuntahan ng mga tao dito. So tara, let's go! So guys, itong information center sa tapat nito. So if ever na magtatanong kayo kung saan yung gusto niyo puntahan, ito kagaya niya, no, nagtatanong siya. So mag-helpful naman si ate. So para magpunta doon sa stream guys, sabi ni ate, diretso lang tayo dito, tapos lakad tayo doon, andun na yung stream. So tara, lalakad tayo, ang taas nito, grabe. Oh, ganito na yung tsura niya sa loob guys. Ang cute oh. Ano sabihin ba ng fortress? Pahingahan. Oh. So pwede rin kayo mag-picture dito guys. Ayan oh. At ito na siya. Grabe, ang ganda. So, lalakad tayo doon. Ang ganda ng lakaran doon oh. So pwede rin kayong pumasok dito sa area na to. Ang ganda din niya oh, castle na castle talaga. Grabe guys, parang Great Wall of China siya kung titignan niyo oh. 'Di ba? Hanggang dulo yan oh. So pupuntahan natin yan. Pag naglakad ka dito guys, para talaga siyang Great Wall of China. Tingnan niyo oh, sobrang ganda. So ito na yung top view guys. So alam niyo ba guys, diyan ang filming location ng Lovely Runner. Nalala niyo kung saan nag-confess si Sol? Para baba tayo. So ayan siya guys, so itsura niya. Ganda. Pero mas maganda yung view nito. Yan oh, ang ganda ng view. Ayan. Parang pangit lang ng tubig ngayon, no, kulay brown. From there guys, inom muna tayo ng water kasi sobrang init. Ito yung Idea Coffee na sikat na in-endorse ni Beyond Wasong. So try natin pumasok dito kung konti ang kanyang pila. Cute ng Idea Coffee guys. Oh, super aesthetic lang siya. Ganito itsura niya. Kasi ito yung mga prices nila. So guys, order muna tayo sa Idea Coffee. So English. Tapos dine in. Ano kayang masarap dito? Coffee, decaf, non-coffee. And I want... May water din oh. Idea water. So i-order akong Idea water. Isa 900 won. Tapos... At saka isang strawberry latte for 5 won. So ice only. And then payment. So bali water 900 won. Ice strawberry latte for 5. And next screen. Credit and debit card. Tap lang natin dito. Oo. Tapos yung number natin. Kukunin natin. Number 176. Wait lang natin lumabas dito. Okay. Ito tayo. Order ni Tin. Ano order mo? I forgot. Masaya na yun. Something. Masarap. Masarap na. Patikim ako. Ito naman yung sa akin is strawberry. So shake natin. Sarap niya. Strawberry na may milk. Ganun yung lasa niya. Refresh. Sobrang init kasi ngayon dito guys. So magpapahinga lang kami dito saglit. Mga 5 minutes. Lalabas na ulit kami after na. Ano yan? Ano order mo? Sparkling water. Masarap. Ano lasa? Lasang apple na. Apple. Ano yung order mo? Sobrang sarap. Ano lasa? The best. Okay guys, let's go na. Tuloy na ulit tayo. Yan yung Idea Coffee oh. Ang init lang guys. Sobrang init. Guys, from Idea Coffee, so supposed to be dapat magpipicturan muna kami sa Hwasong Fortress, di ba? Pero nakita namin, so super duper init. So ang plano namin ngayon, sa next stop muna kami sa Acorn Caricature kasi 5-minute walk lang naman siya from here. Then after that, medyo bababa na yung araw. Babalik na lang tayo dyan later para magpicture. Okay, let's go na. So ito guys, tinype namin sa neighbor map. Acorn Hanggung. Ito yung pinakamalapit sa Suwon. So tara, diretso lang tayo dyan. So from there guys, diretso lang namin. Then tatawid lang tayo dito. Ayan siya, tatawid lang. Then doon na tayo sa dulo. Parang ang mga naiinitan ngayong araw. Init na init yarn. Ang ganda ng lugar dito guys. Oh. So pag pupunta pala kayo dito sa may bandang Hwasong Fortress sa Caricature, maaari kayong mag-shop dito. Ayun na, sobrang ganda niya. Tapos ang dami rin niya mga kainan and mga shopping stores. At magkakaroon pa kayo ng Descendants of the Sun. Papansin talaga sa akin sa Korea. Ito na! Acorn Caricature! At sarado sila! Yehey! Ang swerte namin! Close sila! So sayang guys, kung open yan, magaganto tayo. Ilo-drawing nila tayo ng caricature. Tapos ayan yung mga menu nila. Ayan o, 12,000 won, 19,136 won, 26,000 won, 33,000 won, and so on and so forth. Sayang! Sarado! Guys, since close dito sa Acorn Caricature, wala kami magagawa. So ang gagawin namin, punta na tayo sa next location, which is yung bahay ni Sunjaya sa Lovely Runner. So 2 minutes lang yun from here, kaya naman let's go!
Hello! Ang tinype lang namin guys, ito, Mounted. Ayun na yung tinype namin sa neighbor map. Tapos punta na tayo, doon na tayo. So guys, dito na tayo. Ready na ba kayo sa unang stop? Pag diniretso nyo yan, mula dito, ito na agad ang makikita nyo kung saan kinidnap si Imsol. Tcharing! Di ba? Dito siya kinidnap. Naalala nyo ba yung scene na yun? Kasi andyan na agad yung bahay ni Sonjay. So ito na agad siya, merong hotdog. Ang galing, ito na siya. Tapos itong Mounted na to, ginawa na siyang restaurant. Pero ito na yung bahay nila. Tingnan nyo, oh. Wow! Yeah, ito na yung bahay ni Sonjay. Kung makikita nyo tong kulay blue na gate. Ayan na tayo, bahay ni Sonjay. At pagdating mo dito, yung bahay naman nila Imsol. Di ba magkatapat lang sila ng bahay? At ito yung yellow na umbrella. Wow, ito na sila. Tapos doon pataas. Sonjaya! Beyond Bosok! Ay, wait lang. Akit ako sa taas. Diyan lang kayo. Kami? Tingin yung bag ko, mga assistant. Picturean niyo ako dyan. Ano ba ito? Cellphone mo? Ewan ko nga. Ayaw mo po. Ikaw na. Hello! Ito tayo nakita. Dito na tayo sa bahay ni Imsol. So guys, dito na tayo ngayon sa Lovely Runner filming location. So konting trivia lang tayo guys. So alam niyo naman, ito yung bahay ni Sonjaya, yung kulay blue. At ito naman, ang bahay ni Imsol, yung may umbrella na yan. So alam niyo guys, itong mga bahay, Imsol at saka ni Sonjaya, magkatapat talaga siya. So unlike other K-dramas, pag nakita nyo, ini-edit lang nila para magkatapat. Pero ito, no camera trick at all. Yan yung bahay ni Imsol at ito ang bahay ni Sonjaya. So yung bahay ni Imsol, itong Cafe Monte. So yung pinakita natin kanina, ayan yan. Kung naalala nyo dyan siya sa may taas nun. At itong pinaka-exact na lugar na to, dito na fall in love si Sonjay kay Imsol. Na kung saan, nagpahiram siya ng yellow na umbrella. At makikita nyo, ito ang kanilang tapat ng bahay. So yung owner nito guys, alam nyo ba na talagang fan na fan siya ng K-drama na Lovely Runner. Kaya naman, pinreserve niya rin ito dahil alam niya na marami nagpupunta dito na mga K-drama fans. Kaya naman ang ginawa niya, nilagay niya talaga yung iconic na yellow na umbrella na yan. Para syempre hindi makalimutan ng iba. Saka syempre pag nakita mo yung yellow umbrella na yan, ayun na nagsisignify ng Lovely Runner. So andito tayo ngayon guys, sa taas ng bahay ni Imsol. At alam nyo ba, ayan o, tanaw na tanaw lang yung bahay ni Sonjay. So wala talagang camera trick na ginawa. Ito talaga yung bahay ni Beyond Bosok. Kaya naman Beyond Bosok fan, mag-ingay kayong lahat. So ayan guys, yung bahay ni Sonjaya, yung kulay blue na yan. And alam nyo ba guys, yung bahay na yan, it remains as a private house. Pero okay lang daw sa kanila na dalawin to ng mga fans, ng mga K-drama fans, lalo ng mga fans ni Beyond Bosok. Kaya naman, pag pupunta kayo dito, wag lang gaanong maingay kasi private house pa rin siya. At kung makikita nyo, tanaw lang din dito yung alley kung saan kinidnap si Imsol ng driver, ng taxi driver. So dyan yan, sa mural na yan. So guys, tapos na kami mag-picture at mag-video-video. Medyo tumagal kami dito, sabi namin saglit lang kami. Pero dahil lahat kami super fan ng Lovely Runner, tumagal kami. So nag-isa-isa pa kami picture and video. So ipopost namin yan sa TikTok account ko. So kaya naman i-follow nyo ang aking TikTok account, pati na rin ang other social media pages, Instagram and all. So ngayon, kakain naman kami. Ang next na pupuntahan natin ngayon ay ang pinakasikat na kalguksu dito sa Suwon, which is yung Dore Kalguksu. So yung mini-neighbor map namin, 1 minute walk lang siya mula dito sa bahay ni Sonjaya at ni Imsol ng Lovely Runner. Kaya tara na, let's go! So ito lang yung type namin guys, Dore Kalguksu. 1 minute walk lang siya. Ayan o, tara na, let's go! Actually guys, diretso lang tayo dyan. Tapos kakanan tayo. Ayan o, 1 minute walk lang talaga siya. Sa pinaka-labasan siya, sa pinaka-main road. Hala guys, bukas ng Acorn Caricature dito. Ibang branch to guys. Ang balak namin ngayon guys. So instead nakakain na kami, tatayin na namin tong Acorn Caricature. Tara, punta na tayo. Ayan siya oh, Acorn Caricature. So ibang branch siya guys. Kaya tara, dito tayo. So ito yung itsura niya guys. So ang daming tao. So mabilis lang siya guys. How many minutes daw? Ayan siya yung mga itsura ng Acorn. So guys, it's our turn na. So ang price natin pag single person is just 7,000 won. At kapag dalawa kayo, it's 14,000 won. Pagka tumawa, 10 seconds lang. Philippines. And 10. Manila. Around 5 to 10 minutes lang. Pero parang oras ako is 5 minutes lang. Matagal pa. Hindi naman. Oo, at sa akin hindi. Yung damit na siya. Ready? 3! Yeah! Ang taba ako. Tignan ko tumawa. Parang taba ako dito. Hindi ba lang ako pinayatan? It's okay. It's cute. Yeah. Okay. So ito na siya guys, I love Korea. Ako ba talaga? Ba't ang taba ako dyan no? Or mataba talaga ako sa totoong buhay? So guys, kapag nag-pay daw kayo via cash, meron kayong free nito, at kahit isa dito. So my error guys is that I paid via credit card. So therefore, I'm not eligible to any of. So kapag pumunta kayo dito, much better if you're paid via cash. Kasi sayang din yan, no? Free. Although wala naman siyang mga ganyan lang siya. Postcards lang siya. How about this? Ganon din, just a postcard. Pero still, di ba, sayang. So ito yung mga sample ng mga nagawa nila. Look, wow, very beautiful. Tapos ito yung prices guys. Kapag may 3,000 won, 10,000 won. Okay. Thank you so much. It's so pretty. Arasa. Anong masasabi mo sa caricature mo? Super pretty. Pretty. Tira niya guys. Pretty lang. Ang ganda. Wow. Ay, nyo. Ito yung result nila. Sa'yo, men. Yeah!
Couple siya. Charin. Ang cute, di ba? Wow. Ikaw. Couple mo, nasaan? So guys, tapos na kami dito sa may Acorn Caricature. So I highly recommend talaga na mag-try kayo dito kasi for experience and of course for souvenir na rin. Kasi right after, di ba GS25? Yan ang GS25 na yan. Pag pinasok mo yan, ayan yung Lovely Runner. Then pag lumabas ka dito, ito na agad yan. Super labasan lang ng Lovely Runner filming location. So ngayon, pupunta na talaga tayo sa ating pupuntahan, ng ating kakainan na sobrang gusto naming matry, yung Dore Dore Kalguksu. So sobrang sarap daw ng kalguksu doon, pero depende kung ano yung kakainin na. Bahala na mamaya. Okay? Tara na, let's go! Nagtataka kami guys kasi pinapabalik kami sa bahay ni Sonjia. Ayun o, Dore Dore Kalguksu. Ay, baka ito na yun. Or lakad pa. Ito na yata yun eh. So tama, ito nga siya, Dore Dore Kalguksu. May itin, basahin mo nga. Dore. Akala ko talaga. So guys, ito lang yung bahay ni Sonjia. Yang Mong Coffee ba yun? Dessert. Tapos ito lang agad yan, no? 1 minute walk lang siya. Ito na agad. So hindi namin alam kung bakit kami pinalabas pa sa dulong-dulo na yung kanina. Or para lang baka makita namin yung caricature. Dore Dore. Dore Dore! Yeah, Dore Dore Kalguksu. Where's English? I don't see it. Tanongin natin kung may English. Wala ko nakikitang choices na English. Tawagin natin. Guys, wala silang English dito sa tablet. So, dito tayo order. Binigay sa amin to. Ay, okay, ganun din. So, ito yung mga prices nila, guys. Pili na lang kayo. Screenshot nyo na lang. So, kung hot ang gusto nyo, guys, ito yung piliin nyo. Sagol, Sugi, Kalguksu, 12,000 won. Pero ito daw the rest. Cold yan. Cold na noodles. Ako gusto ko yung hot. Kaya ito tayo. Dito naman kayo order, guys. Ito yung kakainin. Ito yung order nyo yung hot. So, pili na lang kayo dyan. The rest dyan, puro cold na. So, ayan na agad. Binigay na agad kami ng kanyang side dish. Ang sarap yata. Oh, kimchi at saka kung ano-ano pa. Wow. Ay, parang gusto ko to. Yay! Ang ating order. Chogi yun. Wow. Yan na guys. Lahat kami ay pare-pareho ng in-order. Tignan nyo siya guys. Ito siya oh. Oh. Wow. Ang sarap. Nagpa-refill kami guys ng mga side dish. Ayan na. Ang sarap kasi. Grabe. Pati yung kimchi. So ito lahat ng aming in-order at ang mga side dish. Ang sarap. Grabe. Ang bait ni ate. Pinagsuran na kami. Kasi nakita nyo nag-struggle kami. Ito ang order natin. Titikman ko muna ang soup. Uy, ang sarap. Yeah, pwede mo nga timplahan. Ang sarap. Pero kung medyo gusto mo nang mas maalat-alat, pwede mong timplahan ito. Ayan o. Meron tayong asin at kung ano-ano pa dito. Meron din paminta. Pero for me, okay na ako sa timpla. Wala nang iyaag. Tendon. Ang sarap. Ito naman yung kanyang noodle. Ang sarap oh. Tikman ko nga yung noodles. Ang sarap. Sobrang lambot. Grabe. Sobrang lambot. Wow. At ito, ano kaya to? What's this? Ano kaya to? Yan yung tendon, besh. Ito ang beef tendon. Sorry. Okay lang. So yun guys, lagyan natin ng paminta. Itong nasa kanan. Ang dami. Ano? Okay lang yan. So, lagyan ko ng konting asin. Sabi nila Asukal masarap. yata yan. Ay, this is asukal. Konting asin. Ako na lang buta na. Sarap. Mas masarap kapag may paminta. Sabaw pa lang. Ulam na. Ang gusto namin dito guys, super accommodating nung waiter nila. Talaga lang kami tinatanong kung ano nung binibili sa amin. Then now, binigyan kami ni Tinitor kahit hindi kami nangihingi. Kasi binigyan nga kami ni hot sauce daw. Parang gochujang no. Pwede natin ilagay. Konti lang muna. Mas sumarap ka nung may gochujang. So, lagyan nyo if I were you. Guys, ito yung sa akin kanina. Sobrang sarap. Dahil nasarapan ako, nag-add ako ng noodle. Umorder pa ako ng isa. Pero 3,000. Wow. Mashi soyo. Sobrang sarap kaya. Punta na kayo dito. Plus, ang bait pa nung may-ari. Guys, nakatapos na kami. Dahil, ang masabi ko lang guys, sobrang sarap nito. So, sa English name ng in-order namin, beef tendon, knife cut noodle soup. Pero yung Korean name, parang nasabi ko kanina kung ano yun. So, ipakita nyo na lang doon sa may-ari. And then, ipopost ko yung video sa TikTok and Instagram, Facebook, social media pages natin. So, doon nyo na lang tingnan din. At of course, dito sa ating vlog na YouTube. At of course, may kita nyo again. Dito yan. Ito yan. And agad, pag nakita nyo to, tas yan. Tas ito, itsura ng kanyang building. Dyan lang sa may bahay ni Sonjia. Ayan o, yung yellow na umbrella. Yan lang yun o. As in, literally, 1 minute walk lang yan. Ito na yan, kaagad-agad. Yan o. So guys, ang next location natin, sa rin sa famous na K-drama. Kung alam nyo yung attorney Woo Young-woo. So pinanood ko siya, magkakaroon siya ng season 2. So puntahan na rin natin ngayon ang kanyang filming location dito sa Suwon. Let's go! Guys, grabe yung mga pinapadaan sa amin, talagang eskinita. Pero masabi ko guys, dito sa Suwon, parang ang ganda magstay. Kasi ang daming maganda palang kainan, ang daming magandang places. Parang sa susunod na Korea trip ko, gusto ko mag-Suwon. Yung tsura niya sa labas, so merong cathedral doon. So ito, meron na namang nice to see you. So lakad-lakad lang kami. So mula doon sa kinainan natin, 6-minute walk lang siya. Kaya ilaban na natin. So guys, tandaan nyo ang pagpunta doon, medyo uphill ng bahagya. Lakad lang tayo. Pa-uphill siya ng konti guys, pero worth it naman siguro kung fan kayo ni attorney Woo Young-woo. Grabe guys, ang taas na. Malapit na tayo sa tuktok. So diretso lang tayo. Guys, ito yan. Pero tingnan nyo naman, ginagawa siya. So hindi natin napuntahan. Napuntahan natin pero wala. Sira na siya. Sayang naman. Baka for renovation. So at least, napuntahan natin. Nag-fail tayo. Pero ganun talaga. Wala tayong magagawa. So punta na tayo sa next stop natin. So ngayon guys, babalik na tayo sa Hwasong Fortress. So nakita na talaga namin sa TikTok nung una na nagsara to. Pero hindi lang kami naniniwala. Sabi namin, ilaban namin, try pa rin natin. Pero at least na-confirm natin na totoong nagsara nga. So if ever nakasama to sa inyong itinerary, itong attorney Woo Young-woo dito sa Suwon, huwag nyo nang puntahan dahil sarado na. Parang nire-renovate siya kasi magkakaroon ng season 2, di ba? At least ngayon, alam nyo na sarado na siya. So guys, bumalik na kami sa Suwon Fortress. So ito siya. Magpipicturean lang kami dito. And then,
namin next na gagawin namin. Baka umuwi na kami kasi 7:31 PM na pero super liwanag pa rin. So nagtapat si Sun Jae ng kanyang pagmamahal kay Imso sa Lovely Runner. So guys, para bumabagaling kami doon, umikot lang kami dito. So ayan o. Then ito may hagdan papunta dito sa baba. Tapos meron silang dinadaanan doon sa may isulok doon, yung butas na yon. Pero hindi namin makita. Baka doon pa yung entrance sa pinakaunahan. So hindi na kami nag-go. So dito na lang tayo. So pwede na tayong tumawid dito. Tapos ayan na mismo oh. Ganda. So ito siya guys sa malapitan. Dito nag-confess ng pag-ibig si Sun Jae kay Imsol for the first time. Wow. So ayan siya oh. Oh, ganda. Grabe. Just in time guys, nung paalis na kami, pagbitbit namin ng mga bag, umilaw na. Grabe, nakakatawa naman. Inilawan nila. So hanggang doon sa dulo may ilaw na. Pero ang magandang ilaw talaga is sa may bandang dito. Ano? So guys, medyo madilim na, no? 8:12 PM na. So ngayon lang dumilim. Dapat uuwi na kami, pero sila men kasi, di ba kanina, nandyan kami. Tapos sila Rose Ann, umakyat doon sa taas. Ang ganda raw ng overlooking view. So kahit pagod na kami, sisa dito naman na tayo. Sige, ilaban na natin para makapakita natin sa inyo kung anong meron sa taas. Para if ever na pupunta kayo dito sa Lovely Runner Spot, pwede nyo puntahan doon sa may taas. Oh, in fairness guys, ang ganda nga para siyang Black Bomb Square sa Namsan. Wow! Ang ganda nga dito guys, so. Tapos pwede kayo mag-picture-picture dyan. Parang lakad-lakad. Parang sa mga Korean drama na filming location. No? Tapos ito naman yung overlooking view. Yun ang ganda. Diba? Super ganda. So pag pumunta kayo doon, pwede kayong umakyat. Then tignan nyo lang dito. Ganda. So guys, tapos na kami magpicturan. Pero sabi ng mga kasama namin, umakyat pa rin kami sa tuktok kasi maganda raw yung view. Pero hindi naman daw super tarek. Pero parang nakikita ko ang tarek. Pero tara puntahan natin. Ganda niya guys. So pag pupuntahan nyo dito, medyo uphill siya. Pero hindi naman nga siya super tarek. Pero parang castle yung vibes. Nandito na kami sa tuktok guys. Ang haba pala niya hanggang dun pa oh. Napagod ako pero mukhang maganda. Sakto meron pang hot air balloon no. Sobrang ganda. Wow, grabe ang ganda dito. There, meron parang ganto. So akitin natin daw mula dito tapos dito. Wow! Sobrang ganda niya. Ngayon hindi maganda siya oh. Napalubog pa lang yung araw. Grabe ang ganda. Oh, ay dito wala nang ganong ilaw. Pero pansin ko talaga dito puro magjo-jowa nandito sa Suwon, no? Puro magjo-jowa kaya ginanon ko agad. Pupunta kayo dito guys, make sure may jowa kayo. Kagaya nito. May jowa. Ako na yung jowa mo ngayon. Sige. Gusto mo ba yan? Wow! Sobrang ganda! Wala, para talaga siyang Great Wall of China, no? Tapos sumakto pa meron pang, ano tawag sa ganun, hot air balloon. Ayan, no? Wow, sobrang ganda. Amazing. Ayun, no, grabe, oh. Sobrang lawak niya, guys. Hanggang doon pa sa dulo kung nakikita nyo yun. So, paikot talaga siya, parang Great Wall of China. So, hindi na natin kayang puntahan hanggang doon kasi pag sinama ko yun, baka 30 days yung ating vlog. Hindi pa tapos. Sobrang ganda. Grabe. So, konting trivia lang tayo dito, guys. Itong Suwon Hwasong Fortress, isa to sa UNESCO World Heritage Site. At ito daw ay nagsiserve ng as a architectural marvel and a monument to tragic royal history. So alam nyo ba guys kung paano daw na-build itong Hwasong Fortress? So yung entire fortress guys, nag-exist daw siya because of the one of the most horrifying events in Korean history. Dahil noong 1762 daw, si King Yongjo ay parang hindi raw niya nagustuhan yung erratic behavior ng kanyang son na ang pangalan ay si Crown Prince Sado. Kaya naman inutusan niya ang kanyang mga kawal na ilak ang kanyang anak na si Crown Prince Sado sa heavy wooden rice chest. Kaya yung prince daw ay namatay kasi nga 8 araw siyang kinulong doon. Kaya yung anak ni Sado, after niya mamatay, nung naging king ito na si King Jongjo, pinagawa niya itong Hwasong Fortress para daw dito daw ilipat yung remains ng kanyang ama sa Suwon. Para daw ma-honor yung memory at para makaiwas na rin sa toxic politics ng Seoul Court. At alam nyo ba guys, di ba ito nga sinabi natin na isa tong UNESCO World Heritage Site. So alam nyo ba guys, large section daw nitong fortress ay na-damage ng pambobomba noong Korean War. So typically yung UNESCO daw hindi sila nag-a-award as a World Heritage sa mga reconstructed sites. Pero yung Hwasong daw yung exception, itong site na to. The reason is because yung mga gumawa daw nito noong 1790, nag-iwan daw sila ng 10 volume na meticulosong perfectly preserved blueprints na tinatawag na Hwasong Songyok Ugwe. Yung documentation daw is super exact na exact pagdating sa size, placement, material, every single stone. Kaya naman yung 1970s restoration ay super completely flawless guys. Kaya naman na-earn nito ang UNESCO status. So yun lang guys, napakarami pang trivia na hindi ko na masabi sa inyo dahil baka umabot na tayo ng kinaumagahan. Pero i-search nyo na lang din sa mga ChatGPT, may kita nyo. At sobrang ganda talaga nito guys. Pag pumunta kayo sa Lovely Runner filming location, huwag nyo kalimitang isama to, okay? Hi guys, pauwi na kami kasi 8:54 PM na. So tinignan namin sa neighbor map. Ang pinaka the best way papunta ng Line Hotel Myeongdong is by bus. So dalawang bus tayo na transfer, 1 hour and 9 minutes. So ayan, sa green line tayo na 400A or 702. Tapos na-transfer tayo sa 8800. So diretso lang tayo dito. So ito yung bus stop namin guys. Doon kami galing kanina. Tumawid lang kami. Sabi dito 400A ang sasakyan namin. Arriving. So feeling ko ito na yun. 400A nga. Tama ba? Ay, oo, parang nakita ko kanina. 400A. So tamang tama. So 7 stops tayo.
So guys, nakauwi na tayo ngayon dito sa hotel. Nakapag-freshen up na rin tayo, nag-shower na tayo. Hindi ko na na-vlog yung pauwi kasi napagod na kami. And then wala naman nangyari kasi umuwi lang kami gamit yung dalawang bus kasi dalawang transfer kami. So today, na-enjoy ko talaga yung Suwon tour namin. One day lang kami pero sobrang dami naming nagawa. Tapos kung naalala nyo, di ba, early morning nagpunta kami ni Tin sa may Hive kasi super squeeze in talaga yung schedule namin for 7 days trip. Kaya hindi namin alam kung saan namin isisingit yung kanyang mga BTS tour. Kasi syempre bilang isang K-pop fan din siya, especially ng BTS 17. So napakahalaga sa kanya rin, of course, na mapuntahan yung mga BTS spots. So ganun yung gagawin namin for the next couple of days. And yung Suwon tour natin sobrang ganda. Na-enjoy ko talaga, lalo yung Lovely Runner. Tapos basta lahat ng pinuntahan natin doon. So parang feeling ko nga if next time na babalik ako sa Korea, parang gusto ko magstay somewhere sa Suwon area kasi napakaganda. Ang dami pala doon na pwede pa nating puntahan. Is one day lang kami, minadali namin yung iba. Pero ewan ko, so parang na fall in love ako sa Suwon. So malay nyo sa next balik natin, mag-spend tayo ng maraming time sa Suwon para ma-explore pa natin. And kung gusto mo rin mapanood yung previous Korea vlog natin, again, ito yung screenshot ng playlist. Ayan, lalagay natin dyan. So dyan, yung mga detailed na mga K-pop natin about BTS nung umattend tayo sa concert April 2026. So 1 month after, bumalik tayo. Pero again, kinento ko nga dati, di ba, kung bago ka lang sa channel ko, talaga ang original plan May 2026. So nabook na to last year nung seat sale ng Senpak. And then, nagkaroon lang ng announcement ng concert yung BTS. Tapos, tumapat pa nung Japan trip natin. So, supposed to be 3 weeks tayo sa Japan nun. So, ang nangyari, kinat ko yung Japan ko, nagginawa kong 2 weeks, then ika-3rd week, nag-fly ako Japan to Korea. Nag 1 week ako sa Korea para sa BTS concert. And of course, nag-alagala na rin ako nun. So, yun yung explanation dun. Baka sabihin nyo, ulit-ulit ako sa South Korea. So, hindi ko talaga siya sinasadya, pero nangyari na. Pero at least, di ba, super nag-enjoy ako sa ng mga nangyayari sa amin. So, marami pa tayong vlog sa Korea sa mga susunod na araw, kaya abangan nyo yan, guys, dahil marami tayong pupuntahan this week. Dahil kahit 7 days lang tayo, sobrang dami natin pupuntahan. So, sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. At syempre, kung nagustuhan nyo ang video, huwag nyo naman kalimutang i-like ang ating video. And of course, huwag kalimutang i-click ang subscribe button below dahil malaking tulong na sa atin yan sa paggawa ng mga marami pang videos tulad nito. And syempre, huwag nyo rin kalimutang i-follow ang ating mga social media pages na nakatype ngayon sa ating screen. Yun lang! See you on our next vlog!